Anong mangyayari kung biglang nawala ang Moon? Ang Moon ang pinakamalapit na celestial body sa Earth. Sa katunayan, may ilang mga eksperto ang naniniwala na tumulong ito sa pagbuo ng ating planeta noon. Hindi mo man alam, malaki ang epekto nito sa ating pamumuhay. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung bigla na lang itong mawala? Pag-usapan natin. Isa sa mga una mong mapapansin ay pagkawala ng Moon sa gabi. Ang Moon ay 100 times na mas maliwanag kaysa sa planetang Venus. Kaya naman, kahit hindi mo masyadong napapansin ngayon, nagdadala ng malaking ilaw ang Moon tuwing gabi. Kung wala na ito, mas magiging madilim ang ating mga gabi. Kung mahilig ka manood ng mga stars sa kalawakan tuwing gabi, good news ito sa'yo. Kung wala ng Moon tuwing gabi, mas marami tayong makikita na stars at iba pang celestial bodies dahil hindi na sila natatakpan ng liwanag ng Moon. Siyempre, kung mawawala ang Moon, ang pinakamaapektuhan ay ang ating mga tides. Ang gravity ng Moon ang pinakamalaking rason ng mga tides sa Earth. Kaya kung mahilig kang mag-surf, ang Moon ang dapat mong pasalamatan sa mga magagandang waves. Kung mawawala ang Moon at ang gravity nito, magiging maliliit na lang ang ating tides. Sa katunayan, ayon sa ilang eksperto, mas magiging maliit ito ng 75% kumpara kung may gravitational pull ang Moon. At dahil dito, may mga sea creatures sa tidal zone ang maaapektuhan. Ilan sa mga ito ay ang mga crabs, mussels at sea snails. Siyempre, dahil maaapektuhan sila, maaapektuhan din ang mga malalaking hayop na kinakain ng mga maliliit na creatures na ito. Makakaapekto din ito dahil ang mga tides ang nagsisirculate ng mga vital nutrients ng dagat mula sa ocean floor papunta sa ibabaw at ang nagdadala ng surface water na may oxygen papunta sa ilalim ng dagat. Maliban dyan, may ilan pang mga hayop na maaapektuhan. Ang red crabs na ginagamit ang ilaw ng Moon bilang signal na kailangan na nilang mag-migrate sa baybayin pagkatapos nilang tumira sa mga bukid. Maaapektuhan din ang mga pagong dito. Ginagamit ng mga baby turtles ang ilaw ng Moon upang makapunta sa kalapit na dagat. Mahihirapan ang mga baby turtles na ito dahil sa artificial lights. Ano na ang mangyayari kung wala ng ilaw mula sa Moon? May mga tides pa rin, pero ang gravitational pull na gagawa nito ay mula sa mas malayong sun. Ang Sun ay may average distance na 93 million miles mula sa Earth, kaya hindi kasing lakas ang tides na gagawin nito. Sa Great Barrier Reef, tuwing November sa bawat taon, kapag may full moon sa kalawakan sa gabi, naglalabas ng milyon-milyong eggs at sperm sacs ang coral colonies sa ilalim ng dagat sa buong reef. Halos sabay-sabay nila itong ginagawa upang bumuo ng panibagong corals. May ilang ekspertong naniniwala na may naitutulong ang full moon sa prosesong ito, kaya kung mawawala ang Moon, maaapektuhan ang pagkabuo ng bagong corals. Posible din itong makaapekto sa ating psychology dahil nasanay na tayo na nandyan ang Moon at nakikita natin ito tuwing gabi. Posible itong makaapekto sa ating mood at sa ating pag-iisip. Siyempre, may epekto din ito sa kultura ng iba't ibang grupo ng mga tao na naniniwala sa hiwaga ng Moon sa loob ng libu-libong taon. Noong unang panahon, 4 hours lamang tumatagal ang pag-ikot ng Earth sa axis nito. Sa madaling salita, sa mga panahong iyon, 4 na oras lang ang isang buong araw. Dahil sa gravitational pull ng Moon na siyang nakakagawa ng malalaking tides sa iba't ibang parte ng planeta bilang pinakamalapit na celestial body sa Earth. Napapabagal nito ang rotation ng Earth. Ito ang rason kung bakit 24 hours na ang buong araw natin ngayon. Kaya kung mawawala ang Moon, posibleng bumilis ng 3 to 4 times ang rotation ng ating planeta. Sa katunayan, ilang eksperto ang naniniwala na kung mangyayari ito, magiging 6 to 8 hours na lang ang buong araw. Sa pagbilis ng pag-ikot, posible ding magkaroon ng napakalakas na hangin. Posible itong magkaroon ng lakas na 480 km per hour at kung mangyayari yan, maraming mga ibon at insekto ang hindi makakasurvive. May malaking epekto din ito sa space exploration. Ayon sa mga balita, may plano ang NASA na magpadalang muli ng mga astronauts sa Moon pagdating ng 2024. Tinutulungan sila ng SpaceX ni Elon Musk para dito. Sa katunayan, gumastos na ng malaking halaga ang NASA, pati na rin ang SpaceX para sa misyon na ito. Pero kung wala ng Moon, wala na silang mapupuntahan at sayang lang ang kanilang mga paghahanda para sa moon landing. May epekto din ito sa ating weather. Ang mga tides at tidal currents ay nakakatulong na i-mix ang malamig na Arctic waters sa mainit na tubig mula sa tropics.
Ang pagmix na ito ang nagbabalanse sa ating temperature pati na rin sa ating klima. Kung walang moon at walang malalaking tides, magiging imposible ang pag-forecast kung ano ang paparating na weather sa planeta. Ayon sa mga eksperto, mas extremes ang epekto nito sa ating weather. Mas magiging mainit ang mga tubig sa malapit sa equator habang mas lalamig naman ang tubig malapit sa North Pole. Sa ngayon, nakatilt ang Earth sa 23.5 degrees. Nakasteady lang ang pag-tilt na ito dahil sa gravitational pull ng moon na nasa malapit. Kung wala ng moon, wala ng gravitational pull at masisira ang stable na pag-tilt ng ating planeta. Aalog-alog ang Earth kung mangyayari ito at ayon sa mga eksperto, palipat-lipat lang ang pag-tilt nito mula sa 10 degrees hanggang 45 degrees. Ano nga ba ang epekto nito? Ayon sa mga eksperto, noong unang panahon nag-iba din ang tilt ng Earth ng mga 1 hanggang 2 degrees at naniniwala sila na ang pagbabago ng tilt na ito ang rason kung bakit nagkaroon ng Ice Age. Isipin mo na lang kung anong klaseng pagbabago sa weather ang dadalhin ng 10 hanggang 20 degrees na pagkakaiba ng pag-tilt. Posible itong magdala muli ng Ice Age sa planeta. Pero huwag kang mag-alala kung mangyayari yan dahil may ilang mga scientists na naniniwala na posibleng ma-stabilize ng gravitational pull ng Jupiter ang tilt ng Earth. Sa katunayan, may mga naniniwala na maaapektuhan ang tilt ng Earth sa gravitational pull ng ilan pang mga planeta sa kalawakan. Kaya ang tanong, may posibilidad nga bang mangyari ito? Kung hindi mo pa alam, habang tumatagal ay mas lumalayo ang moon mula sa ating planeta. Bawat taon ay gumagalaw ang moon papalayo sa Earth ng 1.5 inches. Sobrang liit lang nito kung iisipin mo, pero pagkatapos ng maraming taon, magiging malaki na rin ang diferensya nito. Sa katunayan, noong unang panahon, naka-orbit ang moon sa Earth sa distansya ng 14,000 miles. Pero ngayon ay nasa 250,000 miles na ang layo ng moon mula sa Earth. Sa madaling salita, noong unang panahon, napakalaking moon ang nakikita nila sa kalawakan tuwing gabi. Ngayon ay makikita mo na ang diferensya sa paglayo ng moon mula sa Earth. Aabot kaya ang panahon na talagang mawawala na ang moon? Walang nakakaalam at iisa lang ang sigurado. Kung mangyayari ito, may masasamang epekto ito sa ating planeta. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.